Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na naman nagbabalik ang iyong lingkod, Ron de TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Pag-usapan muna natin itong parating na special election sa 3rd District ng Negros Oriental mga kababayan. Balita ngayon mga kababayan na parang magtatapat itong si Fred Henry Teves at si Ma'am Mayor Janice Digamo mga kababayan bilang kinatawa ng 3rd District ng Negros Oriental. Nako po, magandang laban yan kung mangyayari yan mga kababayan Kaya pala itong si Fred Henry Teves mga kababayan ay patuloy na nagsasalita dyan sa isang radio station at mukhang santo mga kababayan mukhang mabait, pero alam nyo na mga kababayan, lalong lalo na yung mga taga Negros Oriental kung anong klasik itong tao si Fred Henry Teves mga kababayan. Mas masahol pa daw ito sa kanyang kapatid na si Arne Teves mga kababayan Kaya sa mga taga Negros Oriental dyan, lalong lalo na sa mga taga 3rd District mag-ingat kayo dahil parang nangangamoy nga, natatakbo ito bilang kinatawa ng 3rd District ng Negros Oriental, kahit na ito'y itinuturing na isang terorista mga kababayan. Kailan pa ba ito ma-aresto itong tao na ito, itong mga Teves na ito, itong magkapatid na ito mga kababayan? Medyo matagal na At itong si Colonel Ray Lopez din mga kababayan nagpapahiwating din ito na itatakbo talaga. At itong mga sinasabi ni Colonel Ray Lopez ay inaabangan naman ng kumukontra kay Mayor Janice Digamo at kay Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Ginamit na naman nila yung mga salitang yun mga kababayan para manira na naman. Ito na naman itong mga vlogger na ito. Sino bang gusto nyong tatakbo? Kailangan bang gusto nyo bang mananatili itong si Arne Teves bilang congressman? Iwan ko mga kababayan ito mga vlogger na ito, iwan ko ba kung bakit ganon na lang ang galit nila kay Mayor Janice Digamo. Porket galit sila kay Martin Romualdez, isali ba nila isinasali nila si Mayor Janice Digamo mga kababayan? Ako po, grabe itong mga utak nitong mga tao na ito Sabagay, opinion nila yan, wala tayong karapatan na pigilin yan mga kababayan. Ito na lang mga kababayan, wag na nating patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Posibleng muli magharap ang pamilya Teves at Digamo sa special election sa Negros Oriental para sa nabakating posisyon ni dating Congressman Arnulfo Teves. Nasa frontline balitang yan, Gary De Leon. Misis na si Pamplona Mayor Janice Digamo, pinsang buong si retired Colonel Ray Ragay Lopez, at pamangking si Seattle Mayor Fritz Diaz. Makakaanak sila ng pinaslang na dating governor ng Negros Oriental na si Roel Digamo. Sila matutunog na pangalang magtatapat-tapat sa pagka-congressman ng 3rd District ng probinsya sa special elections na gaganapin sa December 9. Wala pang pinal na magiging kandidato, kaya nakikiusap na si Colonel Lopez kina Mayor Digamo at Mayor Fritz na magparaya na. Dahil ako ang lumaban para sa aming grupo, so sa akin, ang aking stand is I should be the one to still run this time. Matatandaang nabakante ang pwesto matapos ma-expel o matanggal noong Agosto si dating Congressman Arne Teves Jr. na umano'y utak sa pagpatay kay Governor Digamo. Dati nang nakalaban ni Lopez si Teves sa pagka-congressman. Kinwestiyon din ni Lopez ang umuugong na pagtakbo ni Mayor Janice sa distrito, gayong taga 2nd District at nabiyudang alkalde. It is actually a betrayal of public trust dahil pinapanalo kang mayor tapos tatalikuran mo yun. Ang nakita ko dito dahil hindi ako bumibigay kay Mayor Fritz. So ngayon ang finifield nila is si Mayor Digamo. So ang ano nila is mag-give way daw si Mayor Fritz in favor of Mayor Digamo. Parang mahirap na sitwasyon kasi nasa 2nd District siya. And in fact, I think bumoto siya kahapon. Kinausap din daw si Lopez ni House Speaker Martin Romualdez na magpaubaya na siya kay Mayor Janice. May mga nakikiusap na wag akong tumakbo. I don't know for what reason. Pero ito mga kababayan, itong party na ito Ito yung inaano na naman, tinitira na naman ng ibang vlogger mga kababayan na lumabas na daw ang totoong pakay ni Speaker Martin Romualdez, kaya pinatalsik si Congressman Arne Teves mga kababayan sa Kongreso. Ano bang gusto ninyo? Manatiling bilang isang congressman ng isang kriminal? Naku po, grabe naman kayo.
Ano bang gusto ninyo? Hindi tatanggalin si Arnie Teves sa Kongreso? Kahit na hindi na nagpapakita, patuloy na nagtatago, wanted sa ating batas. Kayo na kayang pumalit doon muna. Kayo na muna ang magiging congressman. Kasi napakatalino nyo naman eh. Lahat na lang ng kilos ni Mayor Janice Digamo, inaabangan ninyo. Kung may pagkakamali, talagang binabanatan ninyo. Sinasabi pa nga nyo dati na si Mayor Janice Digamo ang mastermind sa pagpapatay sa kanyang asawa. Sana wag namang mangyari sa pamilya nyo yung nangyari kay Mayor Janice, no? Wag naman sanang mangyari. Kasi nga baka sabihin nyo na napakapait naman pala talaga pag mangyari sa pamilya nyo yung ganung pangyayari. At itong si Colonel Ray Lopez, lumabas na rin ang totoong pagkatao nito, mga kababayan. Noon, hindi daw ito kilala sa Negros Oriental. Pinakilala lang ito ni dating Gobernador Roel Digamo na kanyang pinsan. Pinatakbo nga bilang kinatawan ng 3rd District ng Negros Oriental, pero tinalo, mga kababayan, ni Arnie Teves. Gusto niya na siya yung tatakbo. Ang ano nga, iba na yung sitwasyon ngayon. Kung halimbawa siguro kung hindi namatay si Gobernador Roel Digamo, hindi pinapatay ni Arnie Teves, baka sa sunod na eleksyon ikaw pa rin yung patatakbuhin. Iba na kasi yung sitwasyon ngayon. Hindi mo naman kernel ka pa naman sana, pero hindi mo naiintindihan. Namatay kasi, pinatay yung asawa ni Mayor Janice Digamo. Kaya siguro kinausap ka ni Speaker Martin Romualdez na wag ka na muna tumakbo. Kasi nga, mas maganda kung si Mayor Janice Digamo ang magiging congresswoman dyan sa 3rd District ng Negros Oriental para naman makaganti na talaga ng tuluyan. Talagang atakihin sa puso itong si Arnie Teves, mga kababayan, kung mangyari na itong si Mayor Janice Digamo ang magiging congresswoman dyan sa 3rd District ng Negros Oriental. Mahirap ba intindihin yun? Kailangan ba bang i-memorize natin yun? Napakadali lang naman sanang intindihin yun, mga kababayan. Yun ang mga kababayan, ipagpatuloy natin ito. Pero hindi ako magpapapigil kahit kanino. Kasi ang pipigil lang sa akin na wag tumakbo yung tao dito sa 3rd District. Wala pang pahayag sina Mayor Janice at Mayor Fritz sa mga pahayag ni Lopez. Pero nauna nang sinabi ni Mayor Janice na desisyon ng kanilang partido ang masusunod kung sino ang tatakbo. Umuugong din ang umani pagtakbo ng kapatid ni Arnie Teves na si dating Congressman at Governor Pride Henry Teves. Some of them want me to carry the banner. Though my interest in going to Congress now is not really that high. Hindi ko alam kung gaano ako ka-motivated bumalik sa legislature because I had been there already. Wala naman daw problema sa kanya kung sino man ang tatakbo kina Mayor Janice, Mayor Fritz at Lopez. It's a free country, no? Just get the requirements. There are requirements kasi. As long as you pass all the requirements, it's a free country. Anybody can do it. We do not have a monopoly of. Nananatili namang nasa Comelec control ang Negros Oriental kasunod ng barangay at SK election. Posibleng yan ang mga kababayan, ibubuto niyo pa ba yung ganitong klaseng tao katulad nitong si Pride Henry Teves, mga kababayan, dyan sa Negros Oriental? Terorista na ito, mga kababayan, naitag na ito na isang terorista, tapos may lakas pa ng loob, ang mga kababayan, ba tawag niyan na kahit na may mga kaso ka ng kinakaharap, pwede gusto mo pang tumakbo kahit na yung mga tao ay halos ayaw na sa inyo. Kaya pala ito, mga kababayan, si Pride Henry Teves ay patuloy na nagsasalita dyan sa isang radio station at sinasabi nga niya na isa siyang farmer, nasa puso niya yung mga taong mahirap, yung mga magsasaka. Pero mga kababayan, ang totoo niyan, alam nyo na, mga taga Negros Oriental, maraming nagsasabi, maraming nagkukomento dito sa ating YouTube channel, mga kababayan, na itong si Pride Henry Teves ay napakasalbahing tao nito. Tapos magpapahiwatig ka pa na tatakbo bilang kinatawan ng 3rd District ng Negros Oriental. Naku po, mga kababayan, mag-ingat kayo dyan, kayo rin yung magsasuffer pag halimbawa ibubuto nyo yung mga ganitong klaseng tao. Dapat, mga kababayan, yung totoong makapagbago dyan sa Negros Oriental, lalo na dyan sa 3rd District ng Negros Oriental, itong si Mayor Janice Digamo, dapat talaga ang mailagay muna dyan.
Huwag na munang mangarap yung iba naman. Gusto naman talagang didiretso. Yun ang mga kababayan, no? Kayo na lang din yung bahalang humusga at kayo na lang din yung bahalang magsasabi kung sino ba yung mga vlogger na talagang patuloy pa rin na naninira kay Mayor Fritz Diaz, kay Mayor Janice Digamo, porket ba kadikit kay Speaker Martin Romualdez, kadikit ni Marcos, dahil galit sila kay Marcos, idadamay naman nila yung tao na namatayan, mga kababayan. Dapat kung galit ka doon sa isang huwag naman idamay yung iba. Yun ang mga kababayan, hanggang dito lang muna at once again, this is Ronde TV. Muli ako makapag-shoutout, mga kababayan, dahil nasa labas tayo, may binibili lang tayo, napaka-busy natin dito ngayon. At hanggang dito lang muna once again, this is Ronde TV mo, ingat ang lahat, God bless bawat isa sa atin.